Ito, munggos. Ang munggos ay napaka-the best pangpataba ng lupa. Yung iba, tiyatanim pero hindi inarbis, hindi kinakain. Anong ginagawa? Inararo, pinatay at saka pinabaon sa lupa. Automatic, it makes the soil healthier once again. So tingnan nyo ang likuran ko, may kawayan marami. Kaya yung iba, sabi lang, hindi ko marunong magtanim ng kawayan. Tingnan nyo, ang dami kong kawayan. Ang daming tanim doon sa likuran ko. At kahit saan ka lilingon, maraming tanim. Tingnan nyo. So, ganito lang, kasimple yung buhay ko dito. Nakita ko lang. We have done our elimination here. What is elimination? Yung nag-eliminate kami ng mga tanim dito na mali sa spacing ba? Pagtanim. Yung resort ko sa taas, oh. Doon. Ang linis nga. Bakit nagkamali? Kasi nung tinamnan ito ng mga workers natin, masukal. Dahil masukal, hindi nila nakita yung mga tanim iba kasi hindi nga malinis. So, when our grass cutter came in, binigay ni Rustico Pregalamiton, nalinisan natin dandahan dito, nakita na namin yung ibang mga tanim talaga ay ano, parang dikit lang, dikit kaayo ba sa Bisaya. So, that is the principle of elimination. Para bang may contest, in-eliminate mo yung iba, ibali inalis kasi they are not qualified. So, ganun rin sa farming. May mga bagay na wag mo na lang ipilit. Kaya nag-study kami dito kasi nakita na namin ang buong area na may mga tanim talaga na so close to each other. Kaya kailangan natin na gumawa ng paraan. Anong gagawin natin? Kunan natin ng kunti or iilan. Ganun lang. Para lalo silang ano ba, makabunga. Kasi totoo naman yon. Kaya lesson to learn, huwag kang magtanim pag masukal ang area kasi di mo nakita yung ano, yung ibang side ba. Dapat malinis talaga para matsansa mo. So, ganon ang nangyari dito. Pero mayroon kasi akong principle na ina-adapt na pag mga tanim nyo medyo close to each other, supplyan mo ng pataba, abono, yung organic fertilizers, yung mga damo, lagay mo sa puno because it will help. Kasi may naisip talaga ako, pag ang tanim hindi mainitan, hindi yan bubunga because the cause of photosynthesis is the sunlight man. So if your fruit tree, niyog or anong tanim, pag hindi ito nainitan, mahirap talaga mamunga. Totoo yun. Pero may mga tanim tulad ng kakao that they are happy if it is partially seeded. Iba yung klase. Pero except kakao and the others, gusto nila ng direct sunlight tulad ng limonsito, niyog, gusto rin ng sunlight. Ang nakaganda dito sa lupa natin kasi we are at the mountains. Tirin natin ba? Tingnan nyo doon sa likuran ko. May farmhouse tayo sa taas, may plaza tayo dito sa baba, maraming tanim doon sa taas. So kung saan kalilingon, tanim. Dami itong munggos, may mga mais dyan sa baba. Oh. Ang daming mais, wala yung abono. Sabi ko nga, tinanim ng uncle at auntie ko, hinayaan ko lang sila para magamit ang area. May durian dyan. So, ganun lang. Kasi, subukan naman talaga lahat. Huwag negative, bawal negative sa farming or sa totoong buhay. Ganyan ang prinsipyo ko ngayon. Subukan lahat, impossible. Kasi, pag hindi mo subukan, masasaktan ka. Bakit hindi mo sinubukan? Pero, again, one of the reasons bakit hindi namunga yung tanim mo, yung hindi siya natamaan ng sikat ng araw. Kasi, bisan sa science, wala naman talagang paraan para mamunga yan. Because photosynthesis is the process of making foods because of the sunlight. Yun ang sabi ng science. So, yun ang isip ko. Kaya nga, sinabi ko, pag mayroong mga tanim dyan na covered, may nagtanong sa akin, brother, yung
rambutan ko hindi namunga, ilang taon na. Sabi ko, baka hindi mo na pruningan, walang sunlight. Sabi niya, tama, kasi naawngan sa Bisaya ba, nakuveran siya sa lansones niya. Sinabi ko, kunan mo yung lansones para yung rambutan mo masikatan ng araw at mamunga yan. Ganon, pag mag-farm ka. Kasi yung farm talaga is logical ba? Kibali, you will do something na scientific, logical, para maadresan mo kung ano ang problema ng tanim mo. So kung walang bungang tanim mo, tips ko yan, pruning, para makapasok yung sunlight at saka baka may shades doon, kunan mo para yung tanim mo nga gusto mong pabungahin, matamaan ng sikat ng araw. Yun ang scientific advice ko. Kasi para sa akin, yung distance talaga na yung minerals at nutrients ng lupa ay nag-agawan, maniwala rin ako doon kasi scientific naman talaga yan. Pero pag natamaan talaga ng araw yan, bubunga yan. Kahit ano, so close to each other. Basta natamaan lang ng araw at saka tulungan mo yung tanim. Natutubo, healthier kasi may in-apply kang mga damo or mga organic fertilizers or synthetic fertilizers. Ganun lang ang aking na isip ba, kasi farming is all about kanang thinking deeper to solve a certain problem. Pero pag negative ka talaga, wala kang patutunguhan. So yun lang ang aking gustong sabihin sa inyo, that this place is surrounded with different fruit trees, with different crops tulad ng munggos at saka yung likuran, maraming sweet potato, maraming karlan, doon daming karlan at mais at iba't ibang klaseng tanim. Doon sa taas, namunga na yung niyog natin doon, sa malayo. Pakita mo, Tors. Yung niyog natin doon, namumunga na. Baka sabihin yung hindi namunga mga tanim, namunga. Dandahan. At mamunga pa rin yan. Yan ang aking nakita. So, yun lang. Pagpalain kayo. As what you heard na scientific na explanation ko about how to make your fruits bearing. It's called bearing fruits, mamunga. Pasikata mo ng araw. Totoo yun. Okay? God bless.